Good evening, everyone. Soul here. So, welcome back to another episode of Responding to Life. And before we start, I want to thank you all for watching the last video that we uploaded. Sa mga nag-likes and nag-share, we appreciate you all right from the bottom of my heart. Thank you. I appreciate your kindness, guys. So, what we discuss today is don't wait because it might be too late. So, I have 3 questions. First is, kumusta yung relationship mo kay God? May nagbago ba? Nag-deeper na ba siya? Iba na ba yung relationship natin sa Kanya? Hindi na ba yung on and off? Hindi na ba siya cold? Second, sinuko mo na ba yung buhay mo kay God? When you say sinuko mo na yung buhay mo kay God, willing ka ba na si God na yung mag-drive ng buhay mo and hindi na ikaw? Okay lang ba na pag may pinagawa sa'yo si Lord, willing ka bang gawin? Open na ba yung puso mo sa Kanya as your God? Tinanggap mo na ba si Lord as your Savior? That's number 3. When you say tinanggap mo na ba si Lord as your Savior, ibig sabihin, lahat ng mga gusto ni Lord, makakapag-bless kay Lord, lahat ng makakapag-glorify kay Lord, yun ang gagawin mo. Pag tinanggap mo na si Lord as your Savior. Kasi hindi pwedeng tinanggap na natin si Lord as your Savior kasi si Lord isinagip tayo sa kasalanan. Yes, totoo yun. Nanilinis na ni Lord yung buhay natin or yung puso natin sa kasalanan, right? Kasi na-rescue tayo ni Lord sa kasalanan Kasi pakasalanan tayo, right? So, kumusta yung 3 questions na yun? Bakit siya tinatanong, kapatid? Kasi baka feeling natin wala na pag-asa sa buhay natin. Kasi dahil baka wala na, late na. Dahil baka hindi ako patawarin ni Lord sa mga kasalanan ko. Dahil baka i-reject niya ako. Yun ba ang mga reason kung bakit nag-hold back tayo? Para ibigay lahat kay Lord. Para si Lord na yung mag-dictate ng buhay mo from the moment na gumising ka up until matulog ka uli. Dahil feeling natin nalibing na tayo sa dami at bigat ng problema. Dahil feeling natin lubog na tayo dahil sa mga pasan-pasan natin sa buhay. And feeling natin, hindi na mangyayari yung breakthrough and wala nang pag-asa. Yun ba yung nag-hold back sa atin kung bakit ayaw natin buksan yung puso natin kay Lord, ayaw natin ibigay yung buhay natin kay Lord, kaya ba ayaw natin tanggapin si Lord as Savior natin? Diba? Dahil ba doon sa mga yun? Kapatid, meron akong 4 na sasabihin sa iyo. Una, huwag natin pagdudahan yung ability ni Lord. Kasi sabi ko nga, from the start, nandyan na si Lord. Naghihintay lang. Maaring ikaw sumuko ka na, pero si Lord hindi pa. Maaring ikaw nag-give up na, pero si Lord nandyan pa. Huwag natin pagdudahan yung ability ni Lord. Ability ni Lord na tanggapin tayo. Ability ni Lord na patawarin tayo sa mga nagawa nating kasalanan. Yung ability ni Lord na yakapin ka uli at tanggapin ka at bigyan ng direksyon yung buhay mo. Yan ang una. Huwag natin pagdudahan ang ability ni Lord. Second, huwag natin pagdudahan ang pagmamahal ni Lord. Kasi sobra yung pagmamahal niya sa atin. Namatay niya si Jesus Christ sa cross. Remember that. How many slashes ang tinanggap ni Lord? Dala-dala niya habang buhat-buhat niya yung napakabigat na cross. Ipako, bastusin, mabuyin. Diba? Pero at the end, sino ba nag-benefit noon? Tayo. Diba? Kung sa pagmamahal lang, grabe ang pagmamahal sa atin ni Lord. Kaya nga nandyan siya, naghihintay pa rin sa'yo. Nandyan siya para bigyan ka ng chance na maging maayos yung buhay mo. Pangatlo, huwag natin pagdudahan ang salita ni Lord. Yung salita ni Lord, totoo yun. Yung mga pangako niya, totoo yun. Mangyayari yun. Kung ang plano ni Lord sa'yo, maging maayos yung buhay mo, after ng maraming struggle, after ng maraming battle mo, ibibigay ni Lord yun. Yung plan ni Lord sa'yo na magkakaroon ka ng financial freedom, magkakaroon ka ng magandang trabaho, stable na trabaho, magandang sweldo, magandang relationship, di ba? Lahat yun, ibibigay ni Lord yun. Tapat si Lord sa salita niya. Pang-4, huwag nating questionin si Lord. Bakit? Kasi from the start, nasa tiyan ka pa lang.
Masaya na si Lord. No? Masaya na si Lord. Ngayon, kuku-questionin natin siya dahil sa mga nangyayari sa'yo. Kapatid, may option ka lagi. May option ka na gumawa ng tama. At ang tama ay lumapit kay Lord. Ang tama is ibigay natin ang buhay natin kay Lord. Ang tama is huwag tayong magdududa at huwag nating questionin si Lord. Dahil mahal na mahal tayo ni Lord. Alam ni Lord kung ano yung dapat niyang gawin sa'yo. Mahalin natin si Lord kasi mahal din tayo ni Lord. Huwag tayong mag-give up kay Lord kasi hindi rin siya nag-give up sa atin. Marami tayong tanong, oo. Pero paano yan masasagot? Kung ayaw mong buksan yung buhay mo sa Kanya, si Lord lang ang makakasagot niyan. Tutulungan ka niya. Kung may mga pinagdadaanan ka hindi mo maintindihan, si Lord lang makakasagot niyan. Ibibigay ni Lord lahat ng kasagutan sa mga tanong na meron ka. Pero i-open mo yung buhay mo sa Kanya, kapatid. Ako rin, katulad mo rin ako, marami akong pinagdadaanan, marami akong problema. Pero bakit ganito ko? Kasi ino-open ko lahat kay Lord. Lord, bahala ka na. Tatanggapin ko kung ano yung will mo sa buhay ko. Drive my life, Lord God, sa kagustuhan mo. Yun ang gawin mo, kapatid. Oo, minsan, mahirap talaga. Ako, dumadating ako minsan sa point ng buhay ko na bago ako matulog, umiiyak muna ako kasi ang dami. Di ba? Pero dahil sa guiding presence ni Lord, napagdaanan ko lahat yun. Nalagpasan ko lahat yun, kapatid. Dahil may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. And kasama ka doon, kapatid. Dahil pag nangako si Lord na feeling natin hindi mangyayari or imposible, kahit na hindi ka binibigyan ng linaw sa pangako niya, remember na malalanta lahat ng bulaklak sa mundo. Mamamatay na ang lahat ng hayop at puno sa mundo. Pero ang salita at pangako ni Lord, mananatili yan kailanman. Sabi nga sa Santiago 1:5-6, kung merong mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Kung merong mang nagkukulang, isipin mo yon. Kung meron mang nagkukulang sa karunungan, open ang Diyos na tulungan ka. Ngunit, dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng alon. Sakit, di ba? Kaya ngayon pala, kapatid, habang may oras pa, lumapit tayo kay Lord. Tanggapin natin ang salita ni Lord. Huwag natin siyang pagdudahan dahil si Lord ang nag-iisang gabay natin sa buhay. Si Lord ang ating one and only Savior. I want to share one Bible verse before I close this video. Romans 8:28 says, and we know that in all things God works for the good, and those who love Him, who have been called according to His purpose. Thank you again for listening and watching this video. Please don't forget to follow, like, and share. Good night.